Zero utang kahit may emergency. Posible yan at hindi mo kailangang maging mayaman o maghintay ng bonus. Alam mo ba na may mga pamilya sa province na halos walang sweldo, pero kapag may nagkasakit o nasira ang motor, laging may laman ang envelope nila para sa emergency. 3 minute lang bawat araw, pero nagagawa nilang mag-ipon ng hindi nasasaktan. Bakit kaya ang mga pamilya na may malaking remittance ay madalas walang ipon, habang ang mga simpleng pamilya sa barangay ay may nakatagong envelope para sa tag-ulan? Sa susunod na 20 minuto, ibibigay ko sa iyo ang 3-minute envelope ritual na ginagamit ng mga pamilya sa bayanihan mindset. Isang sistema na hindi lang nag-iipon ng pera, kundi nagbabago ng ugali at pananaw tungkol sa emergency fund. Lahat tayo may kilala o baka ikaw mismo ang ganito. Tuwing may emergency, dun lang naghahanap ng pera. Biglang may lagnat si bunso, may nasirang gulong o may kailangang bayaran sa school. Kapag ganon, madalas ang unang solusyon, umutang, GCash, kapitbahay, kamag-anak abroad. Pero alam mo rin na ang ganitong cycle ay parang quicksand. Habang umaasa tayo sa utang, mas lumulubog tayo sa stress. Kasi hindi lang pera ang nawawala, pati kapayapaan ng isip. Ang emergency fund ay hindi lang tungkol sa savings, ito ay tungkol sa freedom. Freedom na hindi ka matatakot kapag may dumating na problema. Pero bakit parang ang hirap gawin? Kasi ang isip natin ay sanay sa kung kailan may sobra, doon lang mag-iipon. Ang problema, bihira tayong magkaroon ng sobra. Ang totoo, hindi kailanman magiging sobra ang pera kung hindi natin babaguhin ang sistema. Kaya ang 3-minute envelope ritual ay hindi tungkol sa laki ng ipon. Ito ay tungkol sa consistency, disiplina at tiwala na bawat piso kapag pinag-isipan nagiging kalasag ng pamilya mo. Isipin mo ito, isang maliit na mesa sa kusina, may 3 envelope. Sa una nakasulat emergency fund, sa pangalawa family joys, sa pangatlo community help. Kada araw, bago umalis si tatay para magtrabaho o bago magluto si nanay, 3 minuto lang, may simpleng ritual silang ginagawa. Kahit piso, 5 o 10 piso lang, inilalagay sa envelope na iyon. Pero habang ginagawa nila, may sinasabi silang maliit na dasal para sa kapayapaan ng pamilya. At doon nagsisimula ang magic. Hindi ito tungkol sa halaga, kundi sa habit. Kasi sa bawat piso may mensahe sa utak. Handa tayo. At kapag araw-araw mong inuulit, nagbabago ang mindset mo mula sa kailangang umutang tungo sa kaya nating paghandaan. Nakakagulat. Pero maraming pamilya sa Batangas, Davao at Iloilo ang gumagawa na nito. 3 minuto lang kada araw, pero dahil consistent, after 3 buwan, may 500 o 1,000 piso na emergency fund. Hindi nila ito ginagalaw kahit may temptation. Kasi ang ritual mismo ang nagbago sa kanila. Alam mo yung feeling na tuwing may dumadating na bayarin, parang may kabog sa dibdib? Yung tipong ayaw mong tingnan ng GCash mo kasi alam mong ubos na? Ganun ang dinaranas ng karamihan. Pero kapag may envelope ka, kahit maliit lang ang laman, nagkakaroon ka ng confidence. Hindi mo na kailangang magpanik. Kapag may problema, may hahawakan ka. At higit sa lahat, may pride ka na kasi ikaw mismo ang nag-ipon. May isang OFW sa Dubai na nagpadala ng mensahe sa amin. Sabi niya dati lahat ng remittance niya ubos agad. Pero nang pinasunod niya ang pamilya niya sa 3-minute envelope ritual, nagsimula silang magtago kahit 20 pesos araw-araw. After 6 na buwan, may 4,000 silang naipon. Nang nagkasakit ang anak, hindi sila nangutang. Umiyak siya, hindi dahil sa sakit ng anak, kundi dahil sa tuwa na, for the first time, kaya nilang harapin ang emergency nang hindi umaasa sa iba. Ang sikreto dito ay hindi timing kundi ritual. Kasi kapag ritual, hindi mo kailangan ng motivation. Habit na siya. Parang toothbrush, hindi mo iniisip kung kailan mo gagawin, basta ginagawa mo. At ang 3 minuto na iyon, sa totoo lang hindi lang para sa pera. Ito ay moment ng pagkakaisa. Isipin mo, pamilya na nagtitipon kahit sandali, naglalagay ng kaunting pera sa envelope, sabay nagdarasal o nagkwekwento. That's bayanihan in action. Hindi lang tulungan sa panahon ng sakuna, kundi tulungan sa mindset, sa disiplina, sa pangarap. Ang envelope ay simbolo ng commitment,
Pero alam mo kung ano talaga ang nagpapatatag? Yung rule na kapag emergency fund, emergency lang talaga. Hindi pambili ng milk tea, hindi pambayad ng load. Emergency, as in hospital na sirang gamit, biglaan at hindi inaasahan. At kapag may ganitong rule, natututo ang pamilya ng boundary, respect at foresight. Kaya importante ang tatlong envelope kasi tinuturo nito ang balance. Isa para sa emergency, isa para sa joy, at isa para sa bayanihan. Dahil kung puro ipon lang at walang saya, mapapagod ang puso. Pero kung may joy at sharing, nagiging sustainable ang sistema. Naranasan mo na bang matulog nang hindi mo alam kung saan kukunin ang pambayad bukas? Maraming pamilya ang ganito araw-araw. Pero kapag nagsimula ka sa maliit na ritual, unti-unting nag-iiba ang pakiramdam mo. Hindi overnight, pero bawat araw ay isang hakbang palabas sa stress. May mga araw na walang maiipon at okay lang. Ang mahalaga, bumalik ka sa ritual kinabukasan. Kasi ang totoo, hindi laki ng ipon ang nagliligtas sa pamilya, kundi consistency. May isang pamilya sa Cavite na sinubukan ito. Nung una, tinatawanan pa ng mga anak, "Mama, piso lang." Pero pagdating ng Kapaskuhan, ginamit nila ang emergency fund para sa nasirang ref. Walang utang, walang away. Sabi ng nanay, doon ko naramdaman na may kapangyarihan pala ang simpleng envelope. Hindi dahil sa perang laman nito, kundi dahil sa tiwala nilang kaya nila. At mula noon, hindi na nila tinigilan ang ritual. Ang 3 minutong ito ay parang maliit na buto. Kapag itinanim mo araw-araw, magiging puno ng seguridad. Pero kailangan mo lang simulan. Maraming excuses, oo. Maliit ang kita, marami ang gastusin, may utang pa. Pero tandaan mo, kung hindi mo sisimulan ngayon, kailan? Ang emergency ay hindi nagpapaschedule. Kaya ang tanong, gusto mo bang lagi kang handa o gusto mong lagi kang nagmamadali? Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, kumuha ka ng 3 envelope. Isulat mo, emergency fund, family joys, community help. Bukas, kahit 5 piso lang ilagay mo sa unang envelope. 3 minuto lang. Habang ginagawa mo, isipin mo, bawat piso ay proteksyon, bawat segundo ay kapayapaan. At pagkatapos, huwag mong isipin kung gaano kaliit. Isipin mo kung gaano kalaki ang pagbabago na sisimulan mo. At kung gusto mong maramdaman ang tunay na bayanihan spirit, isama mo ang buong pamilya. Sabihin mo sa mga anak mo, ito ang ritual natin para sa kinabukasan. Turuan silang maglagay kahit piso lang mula sa baon nila. Kasi kapag natutunan ng bata ang halaga ng disiplina, hindi lang emergency fund ang mapoprotektahan, kundi ang buong mindset ng susunod na henerasyon. Ang 3 minutong ito, kung tutuusin, ay simpleng aksyon, pero sa loob nito may 3 leksyon. Una, bawat piso ay may direksyon. Pangalawa, ang disiplina ay mas mahalaga kaysa laki ng kita. At pangatlo, ang pamilya na nagkakaisa sa maliit na bagay ay magiging matatag sa malaki. Yan ang tunay na bayanihan. Kung nakaka-relate ka, pindutin ang like at subscribe. Dahil simula ngayon magbabago na ang kwento ng pamilya mo.